Last week ay natapos na natin ang Hebrew chapter 1 verses 1 to 3. Ngayon naman ay magfo-focus tayo sa verses 4 to 14 at hinati natin ito sa dalawa, merong part 1 at part 2. So it means ang ating part 1 ay nakafocus sa verses 4 to 9 at ang part 2 ay ang verses 10 to 14. So ang message natin ngayon is Christ is greater, the Son above all angels. Noong first century, yung sinulatan mismo ng author na ito, ang mga Jewish Christians ay napakataas ang kanilang pagtingin sa mga anghel. Ang mga anghel ay ginagamit ng Diyos para magbigay ng law at maghatid ng message ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, nung dumating ang matinding persecution sa mga Jewish Christians, ilan na mga mananampalataya ang gustong bumalik sa kanilang old religion kasi nasa isip nila na mayroong mas mataas kaysa kay Jesus. Nasa isip nila na si Jesus ay mababa at mas mataas ang mga anghel. Kaya natetempt na silang bumalik sa kanilang old religion. Pero ang Book of Hebrews, ang author ay tumugon. At ang kanyang tugon ay, si Jesus hindi siya kasama sa mga nilalang. At hindi siya mababa kaysa sa mga anghel. Kundi siya mismo ang final revelation ng Diyos. Siya mismo ang creator. Siya mismo ang sustainer. At siya ang redeemer. Yun ang kanyang presentation sa verses 1 to 3. Kaya dito mismo sa verses 4 to 14, kanyang sinabi ang apat na mahalagang katotohanan. At yan ang titignan natin, ang apat na mahalagang katotohanan na sinabi ng author patungkol kay Jesus na kung saan mas mataas siya kaysa sa mga anghel. Kaya titignan lang muna natin ngayon ang dalawang katotohanan, next week yung dalawa pang katotohanan. So ano ang unang katotohanan na ito? Number 1, Christ has a greater name. Tignan natin ang sabi ng salita ng Panginoon in Hebrew chapter 1 verse 4. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. So dito sa verse 4 na ito, tingnan natin ang interpretation ng verse na ito. Una, nakahulugan nito, Christ's superiority is declared. Ipinahayag mismo na ang ating Panginoong Hesus ay nakakahigit sa lahat. At dito sa verse 4, higit siya kaysa sa mga anghel. Paniniwala ng ilan na mga Hudyo na si Jesus ay mababa kaysa sa mga anghel. Mas mataas ang mga anghel. Pero ang verse 4, ito yung tinatawag nating conclusion statement ng verses 1 to 3. Dahil pagkatapos sinabi mismo ng author ng ating Panginoong Hesus na siya ang final revelation ng Diyos, pagkatapos sinabi niya na ang ating Panginoong Hesus ay creator, pagkatapos na sinabi niya na ang ating Panginoong Hesus ang sustainer ng heaven and earth at lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, dahil pagkatapos sinabi niya na ang ating Panginoong Hesus ang redeemer, ngayon pagdating sa verse 4, idineclare niya ngayon ang kanyang kataasan. Kaya sinabi niya rito, naging mas dakila. Anong ibig sabihin ng mas dakila? Hindi sinasabi na si Jesus ay nilikha. Dahil hindi yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Dahil mismo sa verse 3, sinabi roon na sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamagitan niya, ng kanyang makapangyarihang salita, sinusustain niya ang lahat ng bagay. So maliwanag dyan ng ating Panginoong Hesus ay creator at sustainer. Ngayon, dito natin makikita kung anong ibig sabihin ngayon ng naging mas dakila. Usapan dyan ang exalted status ng ating Panginoong Hesus sa kanyang redemptive work, ang kanyang resurrection at ang kanyang ascension. So yun ang focus doon nung sinabi ang salitang naging mas dakila.
So ipinapakita dito ang supremacy ng ating Panginoong Hesus at ito ay inaffirm mismo ng ating God the Father. Tandaan natin, hindi lang ito intrinsic. Siya mismo ang pinakamataas sa lahat, ang ating Panginoong Hesus. At sinabi rin sa verse 3 na pagkatapos na ipinresent na siya ang final revelation, siya ang creator, siya ang sustainer. Pagkatapos sinabi ron, at nilinis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, pagpapakita na ang ating Panginoong Hesus ang ating Redeemer. So rito ngayon ipinakita ang ganito, ang comparison ng mga angels at ang ating Panginoong Hesus. Sa mga Hudyo, para sa kanila, napakahalaga talaga ng mga angels kasi sila ang nagdala ng law at sila ang messenger ng ating Diyos. Pero ang sabi ng author ay ganito, kung ang mga angels ay nagdala ng law at message ng Panginoon, mas matindi ang ginawa ng ating Panginoong Hesus dahil siya ang nagligtas sa atin. Hindi ang mga angels ang nagligtas sa atin, kaya yun ang presentation niya sa verse 3. Siya ang ating Redeemer. So, mas dakila ang ating Panginoong Hesus kaysa sa mga angel. Dahil hindi naman ang mga angel ang siyang nagligtas sa atin, ang tumubos sa atin, ang nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan para matanggap natin ang eternal life, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, nakahulugan ng verse 4, the greater name reveals His identity. Ang sinabi doon sa verse 4, higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. Sino yung kanila na tinutukoy niya? Walang iba kundi ang mga angels. So ang pangalan ay hindi lang basta't simpleng pangalan yan. Ang greater name na ito, hindi lang literal na Jesus. Usapan diyan ang karakter, ang essence, at ang authority ng ating Panginoong Hesus. Yung pangalan na tinutukoy diyan ay ang Son of God. Ang title ng ating Panginoong Hesus at higit pa sa title, ang tawag sa Kanya, ang Kanyang pangalan ay Son of God. Nagpapakita ito ng unique sonship. Ngayon, minsan naisip natin, so dahil si Jesus Christ ang Son of God, ibig sabihin siya ay lesser God? No, kailanman hindi tinuturo ng Bible na lesser God si Jesus Christ. Dahil merong mga religion na nagsasabi, yes, si Jesus Christ ay Diyos, pero hindi siya kapantay ng Diyos. Siya ay lesser God. Pero huwag natin kalilimutan ang title na Son of God. Sa Gospel of John, ipinaunawa sa atin kung ano ang kahulugan ng Son of God. Nung sinabi ng Panginoong Hesus na siya ang Son of God, nagalit sa kanya ang mga Hudyo. At gusto nilang batuhin ang ating Panginoong Hesus, gusto nilang patayin ang Panginoong Hesus. Bakit? Dahil sa kanyang declaration na siya ang Son of God. Ano ba ang ibig sabihin ng Son of God? Sinabi na mismo ng Bible, ang sabi mismo ng mga Hudyong ito, bakit mo sinasabing ang Diyos ang iyong Ama, na sinasabi mong ikaw ang Son of God? Ibig sabihin, kapantay mo ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Son of God. Equal with God. Kapantay ng Diyos. Yun yung tinutukoy roon ng salita ng Panginoon. At yun din ang sinasabi mismo ng salita ng Panginoon in Hebrews chapter 1. Kaya nga doon sa ating pinag-aralan last week sa verses 1 to 3, na ang ating Panginoong Hesus, ang sabi ng Bible na sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. So sa simula't simula pa lamang ay aktibo na ang ating Panginoong Hesus sa creation. Yun ang tinuturo ng kanyang salita. So ngayon, pagdating mismo sa verse 4, ipinakita na ang title mismo ng Panginoong Hesus ay Son of God. So hindi siya lesser God, equal with God. Ngayon, sa context na ito, ipinapakita ngayon ng author, hindi mababa si Jesus kaysa sa mga angel, mas mataas siya kaysa sa mga angels. So dito ngayon, makikita natin ang divine identity ng ating Panginoong Hesus dahil meron siyang tinatawag na greater name. Yun ang sinabi ng ating binasa sa verse 4. So ang greater name ay naglalahad na si Jesus mismo ay Diyos. Equal sa Diyos sa essence. Anong ibig sabihin pag sinabing sa essence? Pag-usapan, ang essence, usapan dyan ang omnipotent, omnipresent, omniscient,
ang eternality ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng essence. At dito natin makikita na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos mismo. Pangatlo, nakahulugan ng verse 4, the Son is Lord over all. Si Jesus ay higit sa lahat ng nilalang. Yun ang sinabi mismo ng verse 4, superior to angels. Ang mga angels ay powerful na spiritual beings. Pero si Jesus ay mas higit sa kanila sa status, sa authority, sa glory. So ang ating Panginoong Hesus, hindi siya bahagi ng created order. Bakit? Dahil siya ang eternal Son at Lord over all creation. Ang lordship niya ay universal at eternal. Balik ulit tayo sa verse 3, ang sabi ng Bible, sustainer of all things by His powerful word. Kaya maliwanag na ang lordship ng ating Panginoong Hesus ay universal at eternal. So lahat ng bagay, lahat ng nilikha, kasama ang mga anghel, hanggang sa kosmos, sumasalamin mismo dyan ang pamumuno ng ating Panginoong Hesus. Maliwanag, sa sinabi ng salita ng Panginoon na ang lordship ng ating Panginoong Hesus, universal, eternal, immutable. So ito yung mismo nagbibigay sa atin ng assurance na lahat ng blessings at salvation ay nasa kamay ng ating Panginoong Hesus, hindi sa mga anghel. Hebrews chapter 1 verse 5. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have begotten you"? Or again, "I will be to him a father, and he shall be to me a son"? So anong ibig sabihin nito? Una, a name no angel has ever received. Walang anghel ang tumanggap ng title na Son of God sa ganitong paraan. Maaari sasabihin natin, di ba tayo ay mga sons and daughters of God? So kaparehas natin si Jesus Christ. Huwag natin kalilimutan, ang pagiging anak natin, ang sabi ng Bible, tayo ay inampon ng Espiritu Santo. Tayo ay mga anak dahil tayo ay inadapt. So yun yung title natin. Tayo yung mga itinuring na anak dahil tayo inampon ng Diyos nung tayo ay nanampalataya kay Hesukristo. Kaya nga mayroong tinatawag na Spirit of Adoption. Isa sa mga title ng Holy Spirit ay ang Spirit of Adoption. So ang Holy Spirit, hindi lang siya nag-convict sa atin, siya mismo ang Spirit of Adoption. Kasama yan sa pag-aaral sa pneumatology. So ang pangalan o title ay exclusive kay Jesus, ang Son of God. Kaya malinaw na mas mataas si Jesus kaysa sa mga anghel. Second, na kahulugan ng verse 5, Son declares unique relationship, not creation. Ang sonship ng ating Panginoong Hesus ay hindi nagsimula sa creation. Ito ay eternal at intrinsic sa kanyang nature. Noon pa man talaga. Ulitin ko, kapag sinabi kasing Son of God equal with God. So, ang Son na tinutukoy, pagpapakita ng unique, eternal at divine relationship ng ating Panginoong Hesus sa God the Father. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay fully God at eternal. Kaya hindi pwedeng ituring na siya ay nilalang tulad ng mga angels at mga tao. Pangatlo na ibig sabihin ng verse 5, the greater name confirms authority and heirship. Ang Son na pangalan ay nagdadala ng authority at karapatan bilang heir. Sinabi mismo ng kanyang salita sa verse 2 na siya ang tagapagmana. Yun ang pinag-aralan natin. Ang salitang Son, capital S yan, S-O-N, pangalan na nagdadala ng kanyang authority at karapatan niya bilang heir. Dahil sa kanyang divine sonship, siya mismo ang tagapagmana ng lahat ng bagay. So meron siyang supreme rule. Number 2 na katotohanan. Christ receives divine worship and rules as King. Ngayon, tignan natin kung ano ang sinasabi ng kanyang salita sa verse 6. At nang isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya,
dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. So anong ibig sabihin nito? Una, the Son is the object of angelic worship. Ano ang utos ng God the Father? Maliwanag sa verse 6, inutusan ng God the Father ang lahat ng mga anghel. Sabi ng maraming mga Hudyo nung time na yon, mas mataas ang mga anghel kaysa kay Jesus. Pero ang verse 6 ay nagsasabi, ang utos ng God the Father, sambahin ng lahat ng mga anghel ang ating Panginoong Jesus. So yun ang command sa mga anghel. Maliwanag na hindi nilalang si Jesus, kundi siya ang creator. Kasi ang worship ay para lamang sa Diyos. Kasi kung si Jesus ay nilalang lang kahit siya ang pinakamataas sa lahat ng mga anghel, hindi pa rin siya pwedeng i-worship. Dahil ang worship ay para lang sa Diyos, para lamang sa Creator. Pero maliwanag ang sabi ng Bible, ang God the Father mismo ang nag-utos, inutusan niya ang lahat ng mga anghel, sambahin ninyo ang aking anak. Walang iba kundi si Jesucristo. Dahil si Jesucristo ang karapat-dapat sa lahat ng pagsamba. Kaya yun ang command ng God the Father. Dahil ang ating Panginoong Hesus ang eternal Son at Lord. Pangalawa, na ibig sabihin niyan, firstborn speaks of rank, not creation. Merong isang religion na misinterpret ang Hebrews chapter 1, verse 6, na sinasabi nila, oy, firstborn naman si Jesus Christ. Ibig sabihin, si Jesus ang unang nilalang. Hindi yun ang tinuturo ng Hebrews chapter 1, verse 6. Pag sinabi nating firstborn, usapan dyan ang rank, hindi patungkol sa creation. Doon nga sa verse 3, pinakita roon na sa pamagitan ni Jesucristo, nilalang ang lahat ng bagay. Hindi kasama sa nilalang si Jesucristo. Ang sabi ng Bible, sa pamamagitan niya. Malaking pagkakaiba roon sa pamamagitan niya sa salitang nilalang siya. Ang sinabi ng Bible, sa pamagitan ni Jesus, nilalang ang lahat ng bagay. So active si Jesus Christ sa creation, hindi siya nilalang. Kaya pagdating sa verse 6, ginamit ang title na firstborn. Ngayon, kapag sinabi mo kasing firstborn, lalo na sa mga Hudyo, napakahalaga ng pagiging panganay. Pag ikaw ang panganay, nasa iyo ang pinakamataas na posisyon, lalo na pag namatay ang tatay. Ang mayroong pinakamataas na posisyon, walang iba kundi ang firstborn. At ang firstborn ang mayroong tinatawag na double portion. Ngayon, nung binanggit ng salita ng Panginoong Hesus, sa Hebrews chapter 1, verse 6, na siya ang firstborn, ibig sabihin diyan, siya ang mayroong authority at inheritance na nagpapakita mismo ng preeminence at rank ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin ay ganito, siya ang mayroong karapatan or puno ng karapatan at authority sa lahat ng bagay. Lahat ng nilikha, hindi lang dito sa mundong ito, kundi sa lahat ng bagay nakikita natin at hindi nakikita. Pangatlo na ibig sabihin ng verse 6, worship confirms His kingship. Anong sabi ng Bible? Let all God's angels worship Him. Ito'y patunay ng lordship at kingship ng ating Panginoong Hesus. So ang pagsamba mismo ng mga anghel, hindi lang ito basta isang seremonyal, ito ay recognition ng divine authority at supreme rule ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang Hebrews chapter 1 verse 6, pinapakita na ang ating Panginoong Hesus ang ultimate king. Ang merong authority sa creation at tanging siya lamang ang karapat-dapat sa obedience at glory. Tignan natin ngayon ang verse 7. Ito ang sabi ng Diyos sa mga anghel. Ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Sila na, mga lingkod ko, ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. Anong ibig sabihin nito? Angels are servants, not kings. Ang mga anghel ay powerful spiritual beings.
Pero maliwanag, mismo sa verse 7, hindi sila son of God, hindi sila tinawag na son of God, kundi servants lamang. Tinawag sila ng Diyos na maglingkod. So ipinapakita rito ang malaking distinction. Ang mga anghel ay nilikha, functional, at limitado. Samantalang ang ating Panginoong Sus, ano siya? Siya ang Lord at superior sa lahat ng mga nilikha. So ang mga anghel, according sa verse 7, ay mga helpers. Hindi sila rulers. Ang ating Panginoong Sus ang mayroong ultimate authority. Yan ang ibig sabihin mismo ng verse 7. Tignan natin ang verse 8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa anak. O ang God the Father ngayon. Ito, kinote mismo ng author sa Psalm. Tignan ninyo ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos, yung Diyos na tinutukoy, ang God the Father, tungkol sa kanyang anak. Sino yung anak? Si Jesus Christ. Ngayon, makikita natin kung anong tawag ng God the Father kay Jesus Christ. O Diyos. Anong tawag ng God the Father kay Jesus? Ang tanong ko, Diyos ba si Jesus o hindi? Yan ang di ko maintindihan sa maraming mga religion, bakit sinasabi nila na si Jesus ay hindi Diyos. Madalas ko marinig sa debate ang ganito, kailanman hindi raw sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. No, sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Sa pamagitan ng nung sinabi ng Panginoong Jesus na siya ang Son of God. Nung sinabi ng Panginoong Jesus, I am the Alpha and Omega. Hindi pa pagdideclare ng Panginoong Jesus na siya ang Diyos. Ngayon, ang God the Father mismo ang nagsabi na si Jesus ay Diyos. Balikan natin. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. So ano ang ibig sabihin niyan? The Son is addressed as God and King. Hindi lang tinawag ng God the Father na si Jesus ay God, sinabi niya na si Jesus ay King. So ang Ama mismo ang tumawag sa ating Panginoong Jesus na God at King. Nagpapakita ng divine nature ng ating Panginoong Jesus at ng kanyang eternal authority. Hindi pansamantala ang authority ng Panginoong Jesus. Nung sinabi mismo ng God the Father, ang trono mo o Diyos ay magpakailanman, ipinapakita hindi lamang ang divinity or deity ng ating Panginoong Jesus, kundi ang kanyang eternal authority. Kasi sinabi niya, ang trono mo o Diyos ay magpakailanman. Ang tao pansamantala ang kanyang authority. Pero ang ating Panginoong Hesus, ang sabi ng God the Father, ang trono mo o Diyos ay magpakailanman. So si Jesus ay tunay na Diyos at Hari, eternal at supreme. Hindi gaya ng mga anghel o ng lahat ng mga nilikha. Verse 9. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamumuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. Anong ibig sabihin nito? The Son is anointed to rule in righteousness. Ang anointing ay nagpapakita ng divine approval at empowerment para mag-rule. So ang ating Panginoong Hesus ay inanoint to rule in justice and righteousness. Na ang kanyang pagro-rule, naroon ang justice, nandoon ang truth, naroon ang joy. Higit pa sa lahat ng kasama. Yun ang sinabi mismo ng verse 9. So ibig sabihin, siya ang eternal king na mayroong perfect justice at righteousness. So hindi lamang siya ruler sa earth, kundi sa cosmic order. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng nilikha. So makikita na natin ang pagiging Diyos at pagiging hari ng ating Panginoong Hesus. Maliwanag na siya ay mas higit kaysa sa mga anghel, contrary dun sa katuruan ng marami that time at paniniwala nila sa kanilang theology, si Jesus mas mababa kaysa sa mga anghel. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, no, hindi siya mas mababa, siya'y mas mataas. At hindi lang basta't mas mataas, siya
ang Diyos. Dahil mismo ang God the Father ang nagsabi na siya ay Diyos at hari at ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Kaya napakahalaga ng verses 4 to 14 na ito. Kaya nga, inuna natin ang verses 1 to 3. Nakafocus yon si Jesus Christ ang final revelation, ultimate revelation. Then, kasunod, siya ang creator. Then, kasunod, siya ang sustainer, nagpapanatili sa lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Then, pagkatapos, siya ang tumubos sa atin. Kaya, ano ba ang application nito? Bilang mga mananampalataya, itinuturo sa atin kung anong dapat natin gawin. Number 1, worship Christ alone. Ang Hebrews chapter 1 verse 4 to 6, itinuturo nito na si Jesus ay higit sa lahat ng mga nilikha. At tanging siya lamang ang karapat-dapat sa pagsamba. Hindi ang mga anghel, hindi ang mga idols, hindi kung ang sino man. Kaya si Jesus Christ lamang ang dapat i-worship. Tignan nyo yung kanta natin kanina, napakaganda nun. Bakit natin wino-worship si Jesus Christ? Sinabi roon na, yung pagliligtas, hindi naman talaga natin deserve. Pero tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus. Binayaran niya ang ating utang. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi natin deserve yon. Napaka-merciful ng ating Panginoong Hesus. Kaya binigay niya ang kanyang buhay para tayo matubos, para tayo maligtas, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At maibilang tayong mga anak ng Diyos. Ngayon, itinuturo ng salita ng Panginoon na lahat ng mga tinubos, dapat siyang i-worship. Dahil deserve ni Jesus Christ ang pagsamba. Pero madalas, hindi natin binibigay yung worship na nararapat para sa ating Panginoon. Bakit? Anong dahilan? Ano bang wino-worship natin? Minsan sinasabi natin, hindi naman ako sumasamba sa mga rebulto. Hindi naman ako sumasamba sa sun, moon, and stars. Pero, hindi nyo ba nauunawaan na anumang mga bagay na higit or ipinapantay at humihigit sa ating Panginoon ay dinedethrone na natin ng Panginoon sa ating heart? At yun na ang wino-worship natin? Katulad ng ano? Ang career, ang ambition. Kapag sobra na ang focus natin sa trabaho, sobrang focus natin sa mga personal goals, nagiging Diyos ito. Bakit? Dahil itinutulak natin na magbigay ito ng value, identity, at security sa atin. So possible pala na maging Diyos natin ang trabaho natin, ang position natin, ang career natin, ang ambition natin. Ngayon, maraming mga Kristiyano nahulog dyan. Nakafocus na lamang sa trabaho. Walang lang time kay Lord. Parang nagiging pabigat na ang makipag-usap kay Lord. Nagiging pabigat na ang tumawag sa Panginoon. Yung parang si Lord naging pabigat sa ating buhay. Kaya tinatamad na tayo. Kasi ang focus natin, ibinuhos na natin ang lahat sa ating career, sa ating position. Usapan rito mga Kristiyano na ha. Yung wala na tayong time sa Panginoon. Yung iba, wala nang time sa Panginoon kasi nga, sobra nang iginugol ang time nila sa kanilang pag-aaral. Kaya lagi mong marinig, busy ako eh. Busy ako sa pag-aaral. Walang time kay Lord. Yan ay nagiging Diyos mo na. Bakit? Dahil para sa iyo, tumataas ang value mo pag nakuha mo yung dream na yan. Pag nakuha mo yung position na yan. Kapag nagkaroon ka ng malaking pera, para sa iyo, yun ang magbibigay sa iyo ng mas magandang identity at ng security. Pero nasaan ba at kanino natin masusumpungan ang ating identity at security? Babalik ulit tayo. Sino ba nagsusustain ng lahat ng bagay? Sino ang may control ng lahat ng bagay? Nung tayo nananampalataya sa Panginoon, sino ang nagbigay sa atin ng identity? Tandaan ninyo, nung tayo nananampalataya kay Kristo, hindi lang tayo na-justify, hindi lang basta tayo idiniklara na matuwid. Sumunod doon ang positional sanctification.
Anong ibig sabihin ng positional sanctification? Binigyan tayo ng Diyos ng bagong identity. Ang ating identity ay masusumpungan kay Kristo. That moment, meron tayong bagong identity. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Ibinilang sa pamilya ng Panginoon. Ikaw ay child of God. Pero minsan ginagawa natin, ang ating identity ay sa pamagitan ng position natin. Nagtrabaho natin sa taas or sa laki ng sahod natin. Naisip natin, yun na ang magsesecure sa atin. Bakit? Si Jesus Christ ang makapagbibigay ng tunay na security sa atin. Si Jesus Christ ang tunay na makapagbibigay sa atin ng joy. Minsan kasi sa atin ganito, ang makapagbibigay lang naman talaga sa akin ng kasiyahan ay ang aking dream. Pero nung sabi ng Bible, Psalm 37:4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo yung makakamtan. Pero anong nangyari? Baligtad. Sa pangarap natin, hinahanap ang kaligayahan. Hindi yun ang tinuturong salita ng Diyos. Pag ang pangarap natin ngayon, hinanap natin ang kaligayahan natin sa pangarap natin, then nagiging Diyos na yon sa ating buhay. Ang sabi ng Bible, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Kaya minsan wawala tayo ng time sa Panginoon. Minsan kasi naisip lang natin ang worship ay, yung worship ay, yung kumakanta lang ako sa Panginoon. Isa yun sa expression ng pag-worship. Pero ang worship ay kabilang doon na ang Diyos ang aking first priority. Hindi ang aking career, hindi ang aking position, hindi ang aking possession, hindi ang aking dream. Anumang mga bagay na ipinantay mo kay Jesus o humigit kay Jesus, yun na ang nagiging Diyos mo. Nawo-worship pa si Jesus Christ? Sinasabi ko bang masama ang trabaho? Ang sinasabi ko, anumang mga bagay na ipinantay mo o hinihigit mo sa Diyos, yun ang nakakasama. Hindi lang yun. Minsan, nagiging Diyos natin ang popularity, ang social approval. Kaya tignan ninyo, ang generation na ito, ang habol, more on popularity. Gusto sumikat, sumikat, sumikat. Gusto natin ang social approval. Kaya ang habol natin, yung puro likes ng tao, yung sinasabi ng tao sa atin, parang sa atin yun yung mas importante sa puso natin. That is an idolatry. Yun ay idol worship. Hinahabol na natin ang social status. Ito na yung parang naging pinaka-importante sa puso natin. Hindi dapat ganon. Sa relationship. Possible na ang asawa, anak, ay maging Diyos natin. Kaya nga sinabi mismo ng Panginoong Jesus ay ganito, na kung mas mahal ninyo ang inyong mga magulang at mga kapatid o mga anak kaysa sa akin, hindi kayo karapat-dapat na maging disipulo ko. So, hindi ang asawa ang number one, hindi anak ang number one, kundi ang Lord. Ibig sabihin, pag si Lord ang number one mo, siya ang worship mo. Hindi ko sinabing kamuhian natin ang ating mga mahal sa buhay. Ang sinasabi ko, baka yun na ang pinaka-importante sa atin at hindi na si Lord. Ang material, ang money, ay possible din na maging Diyos. Hindi sinabing masama ang kayamanan. Ang sinabi ng Bible, ang pag-ibig sa salapi. Yun ang masama doon. Kailanman walang sinabi ang Bible na ang salapi ang ugat ng lahat ng pagkakasala. Walang sinabi ang Bible na gano'n. Ang sinabi ng Bible, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng pagkakasala. Ang point doon, yung love mo. Ipinapakita rito na ang kayamanan minsan tinitingnan ng marami na ito ang makapagbibigay ng happiness, ng protection, ng sense of control. Pero sa pananaw ng Biblia, ang material things or ang possession or ang money, hindi ito ang tunay na makapagbibigay ng happiness, ng protection, at ng sense of control. Meron pa na mga Diyos-Diyosan ang technology, ang media,
entertainment. Baka mas marami ng kakapanood mo ng K-drama kaysa naman sa devotion mo kay Lord, sa pagpe-pray mo, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya mong tapusin yung hanggang episode 31 sa magdamag, pero yung one chapter, tamad na tamad. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganon. Yung iba, parang tingin nila, parang tumataas ang kanilang value, mas tumataas at gumaganda yung kanilang identity kapag naka-iPhone, naka-iPad. Ang iPhone, ang iPad, naluluma, kumukupas. Ang Panginoon ay eternal. Walang hanggan. Ang lungkot nakakalungkot na sa mga bagay na ito, yung masyadong obsessed ang marami sa mga gadgets. Hindi ko sinasabing masama ang iPhone, hindi ko sinabing masama ang iPad. Yung obsession ang problema. Doon na na-obsess ang marami. Doon na sila nilamon, na tinitingnan nila ito makapagbibigay kasi sa akin ng mas magandang identity, tumataas ang aking value. Yun ang pananaw ng mundo. Pero tayo mga Kristiyano, anong sabi ng Bible? Ang ating identity, masusumpungan natin sa ating Panginoon. So ang i-worship lang natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Hindi ang mga nilalang, hindi ang mga bagay-bagay, kundi si Jesus lang. Ano mang mga bagay na mas inuuna mo kaysa kay Lord, yon ay pagsamba mo na. At hindi na si Lord ang nasasamba. Si Lord lang ang dapat sambahin natin. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. So dapat si Jesus ang first place sa ating heart, sa ating buhay. At huwag tayong madistract sa mga hinahabol ng mundong ito. Amen po ba? Kaya kahit hindi ka naka-iPhone, tandaan mo kay Christ, mataas ang value mo. Amen? Kahit hindi mataas ang iyong position, kay Christ, mataas ang value mo. So, huwag tayong ma-insecure. Dahil ang nagbigay ng identity natin, hindi ang mundong ito, ang ating Panginoon, ang tunay at sa Kanya masusumpungan ang ating tunay na identity. Kaya nga merong positional sanctification. Usapang identity yan. That moment na nanampalataya ka kay Christ, meron kang bagong identity. Kaya nga yun ang pinag-aralan natin sa Book of Colossians. Ngayon, pangalawa na dapat natin gawin, trust the reigning King. Sa Hebrews chapter 1 verse 7 to 9, tinuturo roon ng ating Panginoong Hesus ang Panginoon ng lahat. Siya ang anointed, siya ang nagro-rule na naroon ng righteousness. So ang sonship ng ating Panginoong Hesus ay eternal at ang kanyang lordship ay cosmic and absolute. So hindi ito limitado sa earthly realm. So dahil ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang pamumuno ay walang hanggan at ang kanyang pamumuno naroon ng justice, naroon ng righteousness, dapat ibigay na natin ang buong tiwala natin sa Panginoon. Babalik ulit tayo sa verse 3 na ang ating Panginoong Hesus, hindi lang basta't siya ang nag-create ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, kundi siya ang may control ng lahat ng bagay. Siya ang nagsusustain ng lahat ng bagay. At ito ang nakaka-amaze. Ang sabi mismo ng Bible, sa Salmo, na ang lahat ng mga bituin ay tinawag ng Diyos sa kanilang pangalan. Hindi natin alam kung gaano karami ang bituin. Napakarami ng bituin. Pero alam ng Lord ang kanilang pangalan. Ano ang pinupunto ko roon? Ipinapakita rito na hindi lamang si Lord ang nagsusustain ng lahat ng bagay, hindi lamang siya ang may control ng lahat ng bagay, at alam niya ang bawat bituin na ito
Gaano pa kaya tayo? Ang sabi ng Panginoon, tinawag ko kayo sa inyong pangalan. Bakit parang ang hirap sa atin na magtiwala sa Panginoon? Kung ang mundo kinreate ng Lord at siya ang may kontrol ng lahat ng bagay, ang bawat pag-ikot at paggalaw ng lahat ng bagay, ang may kontrol ang Panginoon, ang pagbangon at pagbagsak ng mga bansa, ang paglalagay ng mga hari at pagtatanggal ng mga hari. Ang sabi ng Bible, ang Panginoon ang may kontrol. Bakit hindi natin ibigay ng buong buo ang ating tiwala sa Panginoon? Kasi mas inalaw natin na mag-control sa atin ay ang takot. Ang takot. Mas naniniwala tayo sa mga bali-balita. Mas naniniwala tayo sa mga nakikita ng ating mga mata kaysa magtiwala sa Panginoon. Okay, tingnan natin dito lang sa ating bansang Pilipinas. Ang ating bansa, actually, tayo nakakaranas mismo ng economic uncertainty. Hindi ganun ka-stable ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Ang inflation, ang job insecurity, paano ang aking security? Paano ang aking future? Ang mga bilihin, tumataas ang halaga, ang sweldo ko, parang di man lang tumataas. Lahat nagmamahal. Yung sweldo mo, di man lang tumataas. Parang sobrang natatakot na tayo, pero sino ba may hawak sa atin? Sino ba may control? Sino ba ang nagsusustain? Sino ba talagang nagro-rule na mayroong justice and righteousness? Walang iba kundi si Jesus Christ. Pero bakit parang ang hirap magtiwala ng marami? Kaya ano nangyayari sa atin? Grabe, nai-stress tayo. Anxious. Nag-overthink tayo tungkol sa mga works natin, sa relationships, sa health natin, sa future natin. Pero maliwanag ang sinabi ng salita ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sinabi ng kanyang salita na maging hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa pagputi ng iyong buhok, sasamahan kita. Hindi ba sapat ang kanyang salita? Babalik ulit tayo sa sinabi mismo ng verse 3 na sinusustain ng Panginoong Sus ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Salita pa lang yun ng Panginoong Sus. Ang pag-ikot at paggalaw ng buong universe ang may kontrol ang ating Panginoong Sus sa pamagitan ng kanyang salita. Ngayon, sinabi ng Panginoong Sus, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lahat ng mga mananampalataya kailanman hindi iniiwan ng Diyos at hindi niya pinababayaan. So, hindi lang niya tayo sasamahan sa ilang season ng ating buhay, kundi sa lahat ng season ng ating buhay. Kapag sinabi kong lahat ng season, ano man nangyayari sa atin, maganda o pangit, nandun ang Diyos. Kaya nung sinabi mismo ng salita ng Panginoon, dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo. Anong ibig sabihin? Hindi lang nanonood si Lord, hindi sasabihin, anak, akong bahala sa iyo, sige, dadaan ka lang dyan. No, ang sabi ng Panginoon, kasama ninyo ako. Sa panahon ng apoy ng buhay mo, na parang feeling mo na to-torture ka, tandaan mo, kahit iniwan ka ng lahat, mayroong hindi nang iiwan sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Nung sinabi niyang dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Anong point ng Panginoon? Kasi nga, ang dami, nag-overtake tayo sa trabaho natin. Lord, baka matanggal ako kasi marami mga sip-sip na katrabaho ko. Lord, gusto ko na talagang umalis sa trabaho kasi parang hindi naman sapat ang aking pangangailangan. Hindi man lang na ibibigay lahat ng aking pangangailangan. Pero iniisip ko, anong mangyayari sa akin sa kinabukasan? Pero sabi ng Panginoon, di ka malulunod. Anong ibig sabihin? Sometimes feeling natin, lunod na lunod tayo. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka malulunod. Bakit? Kasama mo ako. Hindi sinabi ng Panginoon, panonoorin kita. Sabi ng Lord, kasama mo ako. At kailanman, hindi sinabi ng Bible, kung dadaan ka sa apoy, kung dadaan ka sa ilog, ang sabi ng Bible, kapag dumaan ka. Anong ibig sabihin? Bakit kapag ang ginamit roon?
lahat tayo, walang exempted, dadaan talaga tayo sa apoy. Mature na Kristiyano, maturing Christian, or immature na Christian, walang exempted. Lahat dadaan sa apoy ng pagsubok. Huwag niyong kalilimutan yan. Pero huwag niyo rin kalilimutan na mayroong pangako ang Panginoon, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi ka masasaktan. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan. Magkaiba yung hindi ka masasaktan sa hindi kita iiwan. Nasasaktan ka, pero hindi nangangahulugan na iiwan ka ng Panginoon. Nakakaramdam ka ng kalungkutan, nade-depress ka, nai-stress ka, anxious ka. Ang promise ay nananatili. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So dahil ang Panginoong Hesus, ang Siya, ang Panginoon at Hari, ibigay natin ang paghahari na nararapat sa Kanya. What I mean is, Siya ang mag-rule sa buhay natin. Mag-rule sa heart natin. Mag-rule maging sa relationship. Mag-rule sa ating workplace. Sa lahat ng bagay, hindi sa ilang bagay. Siya ang mag-rule. Kasi minsan, inalaw lang natin si Lord sa ilang bahagi ng buhay natin, sa ilang part ng buhay natin. Pero ang tinuturo ng salita ng Panginoon, sa lahat ng bahagi ng ating buhay, trabaho, relationship, family o anuman yan, ipagkatiwala mo sa Panginoon at Siya mismo ang manguna, Siya mismo ang mag-guide sa iyo. Pangatlo na dapat nating gawin, submit to His authority. Sa Hebrew chapter 1 verse 4 to 9, maliwanag diyan ang distinction. Ang mga anghel ay servants. Samantalang ang ating Panginoong Hesus, ang Lord and King, meron siyang eternal authority. Ang itinuturo ng verses 4 to 9, ang submission ay hindi optional. Ang submission ay ang proper response natin sa Panginoon. Dahil sa Siya ang final word, final revelation ng Diyos, dahil Siya ang creator, dahil Siya ang sustainer, dahil Siya ang redeemer, then magpapasakop ako sa Kanya ng buong buo. Ibig kong sabihin ay ganito, na sa lahat ng bagay, ang Kanyang pangunguna, ang Kanyang kalooban, ang pinipili ko, hindi ang aking kalooban. Minsan tinitingnan natin na ang submission ay weakness. No! Ang submission ay hindi weakness. Ang submission ay pagsasabing, Lord, ina-align ko ang aking will sa will mo. Na hindi na ako masusunod sa plano ko, sa career, sa relationship, sa mga personal goals, kundi ikaw mismo, ipinapasakop ko ang lahat ng ito sa inyo. Bakit? Dahil mismo sa Hebrew chapter 1, ipinapakita roon ng paghahari ni Jesus, nandun ang true order, nandun ang peace, nandun ang blessing. So, ibig sabihin, kung sa lahat ng bagay, ipapasakop ko sa Panginoon at hindi ang will ko masusunod, then nandun ang order, nandun ang true peace, nandun ang blessing ng Panginoon. Minsan, hinihingi natin ang blessing ng Lord, pero kung pag nasa outside ka ng will ng Panginoon, paano ang blessing ng Lord? Gusto natin ng true peace, pero outside sa will ng Lord, that is impossible. Kaya nga napakahalaga ng submission. Matuto tayo magpasakop sa ating Panginoon. Minsan yan ang napakahirap para sa atin. Ang ipasakop ang lahat sa Lord. Kaya nga sa lahat ng plano natin, ang buong buhay natin, ipinapasakop mismo natin sa Lord. Halimbawa, pagpapasok ka sa trabaho, hindi kung ano yung nafe-feel mo, hindi kung ano yung sinasabi ng mga magulang mo, ng mga kaibigan mo, kundi ano ang sinasabi ng Diyos. Lord, kalooban mo po ba ito? Ito po ba ang nais mo? Nakukuha niyo po. So, ibig sabihin, ipinapasakop ko ang lahat sa Panginoon. Sa pag-aasawa, hindi lang ba porque naramdaman ko or baka nagdesisyon ka kasi pawala na ako sa calendar, Lord, siya na lang kahit ano na. Kundi, ano ang kalooban ng Diyos? Ito ba ang nais ng Panginoon? Siya ba ang binigay mo para sa akin, Lord?
That is submission to His authority. Sa plano, hinihiling natin ang guidance ng Panginoon. Na sinasabi natin, Lord, ito ang aking plano, pero ito po ba yung gusto nyo? So kung hindi po ito ang gusto nyo, then reveal nyo po sa akin. Bigyan nyo po ako ng wisdom. I-guide nyo po ako, Lord. Yun yung pagtawag nating ina-align natin ang will natin sa will ng Panginoon. Gusto kasi natin tayo ang kumontrol. Pati nga doon sa magiging resulta, gusto natin tayo ang kumontrol. That is impossible. Dahil may control lang ng lahat ng bagay, walang iba kundi ang ating Panginoong Sus. Babalik ulit tayo sa Hebrew chapter 1 verse 3. Kaya mga kapatid ko, kaya mo bang ipasakop ang lahat sa Panginoon? Kaya mo bang magtiwala ng buong buo sa Panginoon? Si Lord ba ang iyong first priority? Kayo lamang nakakaalam niyan. Sinabi ko na ang salita ng Panginoon, pero ano ang tamang tugon ng lahat ng mga tinubos? Mga kapatid ko, sinabi ko na sa inyo kung ano dapat gawin, pero kayo pa rin ang mamimili.